Mga kababayan, malungkot po naming ipapaalam sa inyo na si PRRD po ngayon mga kababayan ay nasa masamang lagay ang kalusugan. Yan po talaga ang nireport ng kaibigan niyang si Medialdea mga kababayan na si PRRD is in bad medical condition right now. At kagagawan lahat yan ni Bangag mga kababayan dahil minadali nilang dukutin si PRRD papuntang Netherlands mga kababayan nang walang medical clearance. Alam naman natin mga kababayan na napakarami niyang gamot dahil iba't iba na ang sakit ni PRRD po mga kababayan. Ayon kay Medialdea, hindi man lang daw nila nadala yung mga gamot niya. At 24 hours ang biyahe mga kababayan kaya pagdating sa Netherlands, masama na po raw ang kalagayan ni PRRD. At ang nakakalungkot pa mga kababayan sa mga pagkakataong ito, hindi alam ni Medialdea kung saan nila tinangay si PRRD. Wala po silang kaide-ideya mga kababayan kung ano ang ginawa na nila kay Tatay Digong. Panoorin niyo po. We don't know where he is right now. He doesn't have any... We don't know where he is right now. He doesn't have his medicines with him. Wala nga ang medisina mga kababayan. Anong kabangagan yan? Ginawa ni na Marcos mga kababayan. Aside sa wala pang court order mga kababayan na pending pa yung desisyon ng Supreme Court. Kahit payagan ng Supreme Court mga kababayan, nasaan ang human rights si Tatay Digong? Na sana mabigyan ng medical clearance bago bumiyahe ng ganun katagal. 24 hours na mayroon siyang iniindang sakit. Hindi man lang chinek mga kababayan na kompleto yung mga gamot na iinumin niya, kung ano-ano ang mga iyon, at kung fit pa ba siya para sa travel mga kababayan. Ganyan kahudas ang gobyernong Bangag. Hindi dala ang mga gamot. Can you tell us what happened lang po? Well, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. Bad medical condition. Kawawa naman si Tatay Digong mga kababayan. Kayo, ICC, akala ba namin for human rights kayo? O anong ginawa nyo ngayon sa kasabat yung Bangag? At ang irony dito mga kababayan, na itong kasabat nilang Bangag mga kababayan ng mga Marcos ay siyang numero unong mga human rights abuser, ang pamilya, di ba? Tapos yan pa ngayon ang kakampi nila. Diyos mio. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong. Not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor. Oh, not allowed to see a doctor? May sakit si Tatay Digong ha? Gusto talaga nilang patayin siguro mga kababayan. Yan ang purpose nila. Nauna pang dumating si Sarah siguro Dahil ang plane mga kababayan, nag-layover pa. Pinatagal pa mga kababayan. Dahil alam nilang walang gamot si Tatay Digong na dala. In a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization and they gave the assurance that he will be brought to a hospital, and I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So, bakit hindi nyo ipakita ICC sa video? Baka kung ano-ano nang ginagawa nyo dyan kay PRRD. Wala na pong kalaban-laban si Tatay Digong mga kababayan. Andun na siya sa hawla ng mga leon. So we took the position that he could have been brought here directly, and we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time. Ang sabi mga kababayan, dadalhin pa daw dyan sa local court ng Netherlands. Pero walang Duterte dyan mga kababayan. Nasaan si Tatay Digong? Dinukot pati dyan sa ICC mga kababayan. Parang dinukot na rin. Double whammy mga kababayan. And lokohan na ito. I think this is part of their grand plan, no? Grand plan ng mga Bangag. Kidnap the president, to extract the president from the Philippines. Rendition, extraction, kidnapping. And brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. Circuit. May dala ba silang passport? Pero galing Hong Kong mga kababayan Can we expound lang when you said that there is no President Duterte inside? They are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. Ang nagtatanong niyan mga kababayan ay mga taga-abayas. Anong twisting na naman ang gagawin ng mga abayas dyan mga kababayan? Okay. You requested for a visit today and it was approved, sir, right?
We have requested the ICC for a visit because they do not disclose what hospital he was brought to, and we assume that he was brought here last night after the planing. That's all I can say as of the moment. Is it possible he is in a hospital somewhere? I hope he is in a hospital somewhere, but not in this facility. He is allowed, according to ICC regulations, any detainee is allowed to communicate. Has he communicated Kung allowed, ano na? Bakit hindi nila pinakita? to any of you? None. Zero, sir. Zero. We don't have any opportunity. We don't know where he is right now. He doesn't have any. He doesn't even have his medicines with him. So, paano na lang yan? Ang nagte-take care ng kanyang medicine, mga kababayan, ay kanyang nurse. Panghuhula na lang ang taga-ICC na ang gagamot dito. Paano kung hindi alam ni Tatay Digong? Dahil marami mga kababayan binibigay na lang sa kanya, mga kababayan. Pinahamak talaga si Tatay Digong, mga kababayan, kaya he is in a bad medical condition right now. Dahil dapat sana, mga kababayan, ay okay lang kung dalhin nila ng ICC. Pero wag nilang ilagay sa kapahamakan ang buhay ni PRRD. Dapat, bago pinadala, may mga doctor's order pa muna, mga kababayan, para i-endorse doon sa ICC at habang nagbabiyahe, eto mga inumin mong gamot o ganyan. Gusto talaga nilang ganyan si Tatay Digong, mga kababayan, mga bangag. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records yun sa kanya. And sabi, he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot at ganito ginagawa nila. So, Sec, what's the next step? What are the plans? We are going back to the ICC and ask them where he is right now. Nasaan si Tatay Digong? Because the family members, a family member is waiting here to see him. Yes. How is the Vice President? Well, she's waiting. Okay. Sana sana magkita ni si Tatay Digong at si VP Sara. Yeah, I would assume the President would want to see one of the members of this family. At si Pulong, andun din pala, mga kababayan. So, Sec, the Vice President wants to see him. Is there a schedule for her visit now? That's what we are arranging, but we're at a loss where he is right now. So, how about you, sir? Alis muna ba kayo? Alis ako dito. Pinapalabas nga kami. Walang damit, mga kababayan. Dinukot. Wala man lang jacket na pang lamig. Salamat sa nagbigay. Oh my God. Anong gusto nilang gawin? Mag-standby ako dito? Ang lamig-lamig? Ewan lang natin kung may dalabang pera. Dahil yung eroplano nila, ninabangag, mga kababayan na naghatid dyan, baka mukhang umalis na. Iniwang mag-isa si Medialdea. Tulungan nyo naman. Sila sa inyo nung nag-request po kayo for a visit? Wala. Ayan. Wala daw, request for a visit dito. Paano kung nasi-CR na siya? Diyan na siya sa labas, bawal na pumasok. Wala daw dito. Walang preso by the name of President. Pero sir, the embassy said that you're allowed a visit. Ano kayang pinagmumulan nun? Ano yan? Right ng accused yan. To be by counsel. May schedule sila Thursday, so parang definite. I don't know with them, but ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel at any time. And you're acting as the official? One of the counsel, and they don't even recognize my appearance here. Okay. Diba? Human rights pa ba yan, ICC? Anong klaseng... Diyos me. Si VP Sara. I don't know where she is right now. Hindi pa po kayo nakita? Nag-usap lang kami sa telepono, pero wala pang until So, alright. Tapos na. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Saan pupunta si Medialdea? Maglalakad na lang siya, mga kababayan. Inabandon yan Maglalakad na lang siya. Papuntang airport. Saan siya pupunta? Pati siya, mga kababayan, di ba? Ni wheelchair na yan ni Tatay Digong. Mahina na rin ito si Medialdea, mga kababayan Mayroon din siya mga gamot, mga kababayan, na dapat inumin. At kailangan din yan ng clearance, mga kababayan, Dapat, supposedly, medical clearance. Ganyan na, mga kababayan, ang mga bangag ngayon. Magipit ng kalaban. Saan ka pupunta? Wala na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Nakawawa po si Tatay Digong. He is in a bad medical condition right now.